Ano bang katotohanan? Ano ba talaga ang totoo? Dahil kaya po nakakapagtanong ng ganito kasi marami pong lumalabas ngayon ng mga balita na meron na daw warrant of arrest kay Duterte at kanyang kasamahan na galing sa ICC. May nagsasabi naman na hindi na daw ho nagpapakita ang ICC. Walang announcement, walang press conference. Anytime, pwede ho talagang ipatupad ang warrant of arrest or maglabas ng warrant of arrest. Yan po yung mga pinag-uusapan eh. Okay? May nagsasabi nga na noong February pa raw na ilabas, na i-issue ang warrant of arrest. So malamang, baka nga po meron ng malalim na ugnayan ang ICC, Interpol at ang ating administrasyon. Kasi kung yung mga gunita, noon pa sinabi na ng DOJ Secretary at ng Malacanang na sa oras na magkaroon ng warrant of arrest ay kanilang susundin ito at ipapatupad. Kaya po lumakas na naman ang isyong ito na walang makapagkumpirma, makapagsabing totoo kung may warrant of arrest o wala dahil wala nga pong formal announcement dahil hindi daw naman po ginagawa talaga yan ng ICC. Kay mga katropa, sumuali ang kasikas nato din sulod mismo sa Davao International Airport nga orasa. So pipila ka mga sakop sa to ang kapulisan ang naalinhi, bitbit ang ilahang battle gear, mga katropa. So pipila ka mga sakop sa to ang kapulisan ang naalinhi karuning tagna sa kagabhio na niini nga mga orasa. Dahil ang purpose nga yan, siyempre gusto nilang maipatupad ang warrant kung meron na talaga at nang hindi anya maingay sa media. Ibig sabihin, kung meron, gusto nila mabilis ang galawan. At yung coordination sa gobyerno, hindi huwin mawawala. At pwede rin niyang itago o hindi i-expose ng pamahalaan. Dahil ang pamahalaan, susuporta lang kung Interpol ang aatasang magpatupad ng warrant of arrest. Kaya po lumakas ang isyong ito, bumalik na naman ang usaping ito dahil nga ho sa biglang pag-alis ni Duterte. Sabi ko nga, ba'y bahagi ng pagtakas o ito ay talagang meron lang rally o meron lang personal na biyahe sa Hong Kong. Alanganing oras ho kasi nung Friday ng gabi. Tingin ko po ay nag-iingat itong sila Digong. Dahil nga po tahimik ang kanilang pag-alis mula Davao papuntang Maynila hanggang Hong Kong. Tahimik. As in walang press con, walang nag-ingay na vlogger, wala pong nagpaalam na sila ay papuntang Hong Kong. So hindi po yan na natural na ginagawa ng mga Team Duterte. Dahil pangkaraniwan po sila po ay maingay kapag po may gagawin silang mga ganyang bagay. Pero bakit kaya nag-iingat? Bakit? Natatakot mahuli? Okay. So pwedeng Davao to Manila, Hong Kong. After Hong Kong, pwede pa yan magpunta sa iba't ibang mga lugar sa China. Dahil alam naman natin na yan ang mga posibleng puntahan kung ayaw niyang magpahuli o kung meron talaga siyang iniiwasang warrant of arrest. Okay? So, maliban po kay former President Duterte, si Sara Duterte, parang ang lumalabas ngayon, wala rin sa bansa. Ito ba'y umalis din? Saan nagpunta at bakit umalis? So, parang lumalabas ngayon ang mag-amang Duterte, wala daw sa Pilipinas. Pero ang nakita mga picture, na ipakita ko na rin doon sa isang video natin kahapon, sa isang channel natin, ay talagang umalis si Digong, sumakay ng eroplano patungo ng Hong Kong. Si Sara, wala hong lumalabas na gano'n. Pero may balita na wala rin dito sa Pilipinas. Okay? Nasa kanyang kampo na yan kung magdi-deny o i-confirm nila kung totoong wala talaga sila at ano ang dahilan bakit sila umalis ng ating bansa. Kung yung mga gunita si Sara Duterte, sinasangkot din
ng mga testigo before ICC sa di umano'y crime against humanity, human rights violation ng ito po ay mayor ng Davao City. Okay? Ganun po ang galawan. So, ano sa tingin ninyo? O kayong mga OFW, mga Pilipino sa Hong Kong, meron ba kayong idea na anong ginagawa ni Duterte dyan? O kung saan man bansa, nandoon naman itong si Sara, kung talagang lumabas ng bansa, mamamonitor yan ng mga Pilipino. Kayo ang nandyan, alam ninyo siguro. Malaman nyo kung namamasyal dyan o kung ano mga galaw. Okay? Pero ang pinag-uusapan ngayon, kung totoong may warrant of arrest, walang pupunta nitong mga ito kung hindi sa China. Kasi identify naman silang malapit sa China. Baka sila umaasang mabibigyan ng proteksyon. Na kapag may warrant of arrest, baka hindi kayang ipatupad ng ICC ang warrant of arrest against Duterte. Kung meron man. Okay? Anyway, kanilang karapatan yan o kanilang diskarte yan. Pero ang warrant of arrest kailanman, hindi naman pwedeng takasan yan. Wala kang peace of mind, wala kang katahimikan kapag mayroong warrant of arrest. Dahil lagi kang hahanapin, lalo na kung Interpol ang magpapatupad kasi kahit saan yan. International Police, Interpol. So mayroon tayo rito, mga counterpart ng ibang mga bansang mayroong Interpol ay ang ating Interpol NBI. Na hindi naman ho natin pwedeng ibaliwala yan dahil malaki ang tulong ng Interpol sa Pilipinas. Kaya hindi tayo pwedeng tumanggi. So anong tingin ninyo? Anong nangyayari? Bakit ganito? Meron bang mga development talaga? Ganitong mga pangyayaring hindi nila kinukumpirma, hindi nila inihahayag ang katotohanan? Or lumalabas ngayon na pinag-uusapang meron na? Okay? So alam nyo, kung meron na talagang warrant of arrest, gobyerno ang unang makakaalam yan. Pero hindi yan pwedeng i-expose ng gobyerno ng ganun-ganun lang kung walang approval mula siguro sa mga authority ng ICC. Kasi gusto nga nila ay yung walang masyadong political. Kasi ang ICC, ang International Court, hindi ho yan namumulitika. Ang kanilang pinagbabasihan dyan ay reklamo, ebidensya. Kung may basihan, gagawa sila. Okay? Hindi yan katulad dito sa atin na lahat ng galaw, puro publicity. Lahat ng galaw, puro politika ang galawan. So sa kanila, hindi. Kaya kung ang halimbawa, ang request ng ICC ay hindi dapat i-expose ang warrant of arrest, coordination lang para hulihin ang dapat hulihin, ipatupad ng Interpol o ng Philippine National Police, ganun lang ang magiging sitwasyon. Hindi ho magiging hindi i-expose para ho mabulabog o kung ano man. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa... Totoo daw po na mayroong warrant of arrest si Digong. Siya na mismo nagkumpirme. ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan, Paawa. at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang Nek-nek mo. problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako yung ganito na lang. Ganito na lang. O sasabihin ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Paawa. Para sa inyo at ang inyong mga anak. Ano para sa inyo? Para kay Michael Yang. Para sa kompetisyon, di ba? Ay nako, hindi mo na kami maloloko, Diggs. Ang maloloko mo, yung mga OFW na lang, na mga hibang, mga naho-homesick, mga hindi alam ang mga tunay na nangyayari dito sa Pilipinas. Yun na lang ang mga mauutomot maloloko mo. Pero kami,
Hindi mo kami maloloko na kasi alam na namin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng WOD, kung bakit nagkaroon ng tokhang. Dahil gusto mong mawala ang mga kakompetisyon ni Michael Yang. May naman si Digong, di ba, na merong warrant of arrest. Alam niya na meron. Bakit? Meron siyempre magtitimbre diyan. Diba? May magsasabi diyan na meron ka ng warrant of arrest, mag-ingat ka, yung mga galaw mo, wag mong ipag-iingay. Kasi nga po, diba, nasanay tayo na kapag may pupuntahan, etong grupo ni Digong, laging maingay. Laging pinagmamalaki nila na pupunta doon, dudumugin ng tao. Pero etong pagpunta niya sa Hong Kong ay parang sikreto at parang alam niyo yung nag-iingat dahil bukod sa gabi ito umalis, na hindi pangkaraniwan, ito po ay tahimik na tahimik sa kanilang mga galaw. Kung wala pang mga nakapaglitrato siguro at hindi pa naibalita ng The Standard sa Hong Kong, ay hindi po ito malalaman agad-agad ng mga kababayan natin. Kahit nga yung mga taga Hong Kong kahit yung mga taga Hong Kong, hindi nila alam na pupunta doon si Digong. Mga DDS na yun mga DDS na mismo ang nakikita ko na nag-post. Sayang, hindi namin alam na nandiyan si Digong sa Wan Chai. Nakapunta na ako doon sa Wan Chai na yun, doon sa district na yun ng Hong Kong. Talagang marami pong Pilipino doon kapag linggo. Pero dahil nga po sa walang nagkukumpirma, walang nagpapatotoo, kaya nga po pumutok ang balitang ito na pinag-uusapan na naman. Kung ano man ang kaganapan ay di ating aabangan. Wala naman magagawa ang gobyerno kung hindi tumulong kapag kami warrant of arrest na. Okay? At alam naman natin, nung isang taon pa, 2024, ang issue ng warrant of arrest pinag-uusapan na. Pero hindi naman natin control ang kapangyarihan ng ICC. Ang nagsasabi lang at naghahayag na posibleng meron ay yung mga complainant, abogado ng mga complainant before ICC. Sila kasi merong access tumanggap at kumuha ng impormasyon kung anong development sa kailang kasong ipinail against mga Duterte at iba pa tungkol sa crime against humanity. So kung magkakatotoo ito, naku, apektado dyan ang Team Duterte candidate. Kasi pag si Duterte hindi na halos makagalaw tungkol sa kampanya dahil nga sa may mga problema siya, wala na. Nagkakaroon lang naman ng tao sa kanilang rally kahit kakaunti na nga sila. Pag nandun si Digong Duterte. Pag yung mga individual candidate ng PDP Laban, nilalangaw talaga. Sila na lang. Meron nga isang kandidato sila, nagagalit, pati media, sinisisi. Bakit hindi binabanggit ang kanyang pangalan? Sandali. Mr. Politico. Pag gaganitong eleksyon, bakit naman maghahanap ka ng publicity? Ay, ang publicity pag eleksyon, may bayad yan. Sa radyo, sa telebisyon, sa anumang maging sa pahayagan, may bayad yan. Walang libre kapag ka-politika, pagka-kampanya. Ay gusto yata ng politiko ay libre, banggitin daw ang pangalan niya. At hinahanapan niya ang media, wala daw suporta sa kanya. Sandali, ang politika at kampanya, personal ambisyon yan. Personal na galawan yan. Hindi yan obligasyon ng media na ikaw ay tulungan. Hindi obligasyon ng kung sino man na tulungan ka. Kasi yan ay sarili mong galaw at sa iyong paniniwala. So kumayod ka. Huwag mong sisihin ng ibang tao kung bakit ikaw ay hindi nababanggit, hindi ka umangat sa mga survey dahil yan ay sarili mong plano sa buhay. Walang kinalaman ng ibang tao. Ayan. Paalala lang kung sino man yon. Bahala na kayong discovery niyan. Sa public pinag-uusapan niya mga reklamong ganyan matatawa ka lang pagka ganyan na nababasa mo So please like and share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito sa aking mga channel. So, ang masasabi ko po dito ay alam ni Digong na talagang meron pong warrant of arrest. Talagang meron pong katotohanan. At tama yung sinabi ni Sir Mike Abe na hindi po ito isa sa publiko. Hindi katulad kasi dito sa atin napapansin nyo ba sa mga balita? Manood kayo ng ABS-CBN, GMA, mababalita dyan. Malapit nang matunton
ng mga otoridad ang pinagtataguan ni Harry Roque. Syempre, di ba kumari ako si Harry Roque, mapanood ko yun, lilipat ako ng pagtataguan. Di ba? O kaya, kunwari naman, merong ganito, tukoy na ng mga otoridad ang pinagtataguan ni General Bantag. Di syempre, kung ako si General Bantag, lilipat na ulit ako ng pagtataguan ko. Di ba? Kaya po ito, hindi po ito pinapaalam ng, sa publiko ng ICC kasi nga po, alam siguro ng mga taga-ICC, may mga nagpayo na rin sa ICC na huwag niyong ipapublicity o ilalabas sa publiko ang inyong mga galaw kasi maaring ito ay makabulilyaso sa inyong warrant o pagsisilbi ng warrant. Diba? Katulad niyan, bakit merong mga naka-full battle gear na kapulisan o SWAT pupunta doon sa Davao? Bakit sila pupunta doon kung wala namang dahilan, di ba? Kaya ito po, syempre, ICC ay hindi po yan Pilipino, hindi po yan Pilipinas. Ang ICC po ay international, kaya ang kilos niyan iba kaysa sa ating mga Pilipino. Kaya po dito, nag-iingat si Digong kasi alam niya malapit na siyang mahuli. Siyempre, sino ba namang tao ang gustong mahuli ng ICC? Bukod sa hindi ka na dito sa Pilipinas, makukulong, dadaling ka sa ibang bansa, patas po ang ICC. Ang ICC po ay hindi nababayaran, hindi po ito nabibili. Kaya po si Digong, tapang-tapangan na lang na kunwari, matapang, kunwari, minumura ang ICC, kunwari nagmamatigas o nagmamatapang, nagmamagaling, alam naman niyo si Digong, for entertainment purposes only ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Kaya nga po, di ba? Nagmamatapang siya sa harapan ng mga OFW, tapos sabay magpapabiktim, sabay magpapaawa. Feeling biktima siya. Di ba? Sasabihin niya, pero saan ba ang ginawa ko? Di ba? Kulang na lang, merong merong music na nyaw, 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 nyaw. Diba? Kulang na lang, may music na ganon. Tapos, medyo papatakan ng baisin, ay mo, yung mata ni Digong, napaka-drama na. Diba? Pero wag po tayong magpauto sa ganyang mga drama. Alam natin si Digong, hindi po ganyan. Alam natin si Digong, hindi po yan nagpapaawa. Pero ngayon, nagpapaawa na. Kasi nga po, kailangan ng simpatya. Kailangan po na siya ang lumabas na hero sa nakaraang ginawa niyang WOD at EJK, di ba? Hindi po yan na masasabi natin na isang Duterte, Duterte moves, yung ganyang pagpapaawa o victim effect. Kaya nung nag-iba ang ihip ng hangin dito kay Digong na biglang nagpapaawa effect, sa isip-isip ko na, alam niya na siguro na meron na talaga at papalapit na talaga ang mga kumbage paghuli, pagbagsak ng kanyang ng kanyang imperyo, ng kanyang empire, Duterte Empire. Ayan, 'di ba? Kasi hindi po talaga ganyan si Digong. Tapos sabi niya, gusto daw niya doon po sa video sinabi niya pagpapatayo daw siya ng statwa o ng monumento katabi ni Rizal. Nakakahiya naman kay Jose Rizal. Si JP Rizal, namatay po sa pagtatanggol sa ating bayan. Namatay po siya dahil po sa kanyang, kumbage, paninindigan na kailangan ng mga Pilipino ang kalayaan. Si Digong, nagpapasakop sa mga Tsekwa. Humahalik sa paa ng mga Tsekwa. Humihimod sa tumbong ng presidente ng mga Tsekwa, tapos papatayo ka ng rebulto sa tabi pa mismo ni Jose Rizal. Diyos ko po, wag po. Nakakahiya po kay Jose Rizal.
Kaya ako man, Na ang ang sinasabi pa po, napakarami daw na mga Pilipino ang pumunta dito sa event ni Digong. Event ng SME na yan, service nila yan, service ng mga kulto ni Kibulok. Karamihan po dyan pumunta para sumamba kay Kibulok. Tinaon nila ng linggo. O, gawin nga nila yan ng Biyernes. Tignan nga natin kung maraming pupunta. Siyempre, linggo. Gagawin nilang linggo para magmukhang marami. Diba? Kasi off day ng mga OFW. Pero, kung gagawin nila yung Biyernes at maraming ganito karami tao, doon ako hahanga. Talagang ginawa ng mga Pilipino na makapunta sa kay Digong kahit Biyernes. Pero eto, kaya maraming tao kasi tinaon nilang linggo at alam nila na meron silang makukuha diyaang kapalit. Dako naman, wag na tayo maglokohan. ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, paski $5, $10, Manguhut-hut pa ng pera. para paglabas ko sa presuhan, pagawa din niyo akong monumento katabi ni Rizal. Naku po, nakakaya. Si Rizal may hawak na libro Akin. Diba? Nakakaya sa mga bayani. May tatabi mo si Digong na isang kriminal, na isang walang kwentang presidente, binaon tayo sa utang, pinamigay ang mga isla natin sa mga tsekwa, hindi man na pinagtanggol ang ating soberenya. Pero mo mga bayani natin na mga namatay dahil sa pagtatanggol sa bayan. Tapos ikaw na walang ginawa para ipagtanggol ang ating bayan, tatabi ka kay Rizal, di ba? Nako, malabo ka niyan. Baka doon ka lang ipagtayo ng rebulto sa Davao, pero kung sa Luzon, malabo. Nako, hindi mo mauuto mga taga Luzon. So, yan, si Digong, di ba, narinig nyo, paawa effect, di ba, pa-victim na, kasi nga po, alam niya na, napaparating na talaga, nandyan na talaga ang ICC warrant at anytime, pag uwi niya, ay pwede na siyang hulihin ng ICC. Alam niya na tahimik ang galaw ng ICC kasi nga po hindi pwedeng ipag-ingay ng ICC yan dahil ang ICC po hindi naman mga marites, hindi naman mga Pilipino yan na magchuchuchu at mag-iingay kapag may gagawin, may press con, di ba? So yun lamang po maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe at salamat po sa inyong panonood dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.